dear brother bishops, priests, religious, seminarians, government officials, and lay people, dear brothers and sisters in Christ, welcome to the Diocese of Calapan. Halata na tila hindi ko maitago yung pagmamalaki. Pero ibig sabihin ng pagmamalaki, malaki na ang misyon. Of dem biek cum bistum Mindoro. Alam nyo na hindi po yon mangyan. Yun po ay German. Yan po ang nakasulat sa diary ni Bishop William Dushak, SBD, na nakatala noong July 14, 1962 sa araw ng pagtatalaga ng katedral na ito. Of dem biek cum bistum Mindoro. Sa Tagalog po, nasa daan tungo sa pagiging diocese ng Mindoro. 1962 pa po. Kung noon, ito ay pangarap, ngayon, ito ay biyayang tinanggap. I did not ask them to clap. No? I did not orient them. Kung ang diary ni Bishop Dushak ay nagsasabing daan tungo sa pagiging diocese, ang atin namang mga pagbasa ngayon ay nagsasabi na ang Espiritu Santo ang gumagabay, pumapatnubay sa daan ng paglalakbay. Ano nga ba ang daan na tinahak ng Espiritu Santo upang marating natin ang araw na ito? Ang sagot ay nasa daang tinahak ng Mindoro at Calapan. May isang kilalang paliwanag na ang Mindoro ay mula sa Mina de Oro. Minahan ng ginto. Pero may mas matatandang talarin na ito ay mula sa Minolo at Mait o Mayit. Ano man ang eksaktong pinagmula ng pangalan, ang tanong kung ang Mindoro ay Mina de Oro, nasaan ang tunay na ginto ng Mindoro? Dapat po itong linawin dahil baka mamaya pagkatapos ng misa ay magdala kayo ng pala at maghukay sa labas ng katedral. Maliwanag po sa ating pagbasa kung ating iugnay at kahit sa diary ni Bishop Dushak, ang tunay na ginto ng Mindoro ay ang Espiritu Santo na patuloy na kumikilos sa sambayanang ito. Meron pong diary din, sinulat si Bishop Dushak after the Second Vatican Council. Sabi po niya, ay di ini-implement na nga ang Vatican Council dito sa Mindoro. Maaga, September. Ito po yung September 1, 1965 ata, o 67. Ang sabi po niya, ang hirap daw. Ang sabi niya, making mistakes is human and therefore allowed. Allowed. But you have to do it with dignity and the appearance of
evidence. I think he was reminding himself. And then he said, I myself often surrendered to be to the sudden and monetary or momentary inspiration and guidance of the Holy Spirit. May mga Holy Spirit po doon siyang mga quote sa kanyang diary. Napakaganda po. Ang Espiritu Santo ang bumuo, ang Espiritu Santo ang nagbuklod, at ang Espiritu Santo ang nagsusugo. At dito po nagtatagpo ang daan ng Mindoro at ang daan ng Calapan. Noong aking installation bilang Apostolic Vicar, pinagnilayan natin ang tatlong salitang hinugot sa Calapan. Kalap, kalapit, kalapad. Noon, ito ay paanyaya sa simula ng aking paglilingkod bilang Apostolic Vicar. Ngayon, sa pagiging diocese, kinikilala natin ito. Kinikilala natin na ito pala ang daang ipinaunawa at tinahak sa atin ng Espiritu Santo. Sapagkat ang mga ito rin ang naging daan ng Mindoro. May mina ng biyayang kumalap sa atin. May mina ng ugnayang nagpapalapit sa atin. At may mina na nagmisyon na dapat ay palaparin. Kaya para sa atin, ang Mindoro ay higit pa sa mina de oro. Ito ay mina ng sama-samang paglalakbay. Ang daan ng minabuting kalap, minamahal na kalapit, at minanang kalapad ng misyon. Ang pagtitipon sa atin bilang isang ganap na lokal na simbahan ay minabuti ng Diyos. Kaya po yung una ay minabuting kalap. Sa ating wikang Tagalog, kapag sinabi nating minabuti, ito ay nangangahulugang ninais ng puso, minarapat ng kabutihan, at pinili ng may pagmamahal. Lahat tayo ay kinalap ng Diyos dahil minabuti niya. Ang ating pagiging ganap na diocese ngayon ay patunay na minabuti ng Diyos na tayo ay maging isang hapag ng pamilyang Mindoreño na sama-samang naglalakbay sa landas ng kabanalan at pagmimisyon. Sa unang pagbasa, narinig natin na nagtipon ang mga alagad at ang napakaraming tao sa Jerusalem mula sa iba't ibang bansa at iba't ibang wika. Ang Espiritu Santo ang nagkalap sa kanila bago sila sinugo. Ganyan din ang ginawa ng Espiritu Santo sa ating lokal na simbahan. Sa mahaba nating paglalakbay, kinalap niya tayo mula sa iba't ibang lugar, kultura, wika at karanasan ng Mindoro. At ang kanyang kinalap, binigkis pa niya. Yan po ay mamaya ay makikita ninyo yung center ng ating coat of arms. Nandiyan pala. Binigkis. Kaya kalap. Napakaganda ng larawang ito bilang sentro ng ating coat of arms. Na bagong coat of arms. Isang bigkis ng mga kahoy. Tayo ay kinalap at binigkis ng Espiritu Santo. Kaya tayo ay minabuting kalap ng Diyos. Hindi madaling mabali dahil hindi nag-iisa. Matatag dahil pinagsama. At hindi lang basta pinagsama ng Espiritu Santo. Kaya
ito ngayon ang hamon sa atin. Ingatan na magkawatak-watak tayo, masira ang pagkakaisang binigkis ng Espiritu Santo. Sapagkat tayo ay minabuting kalap ng Diyos, pinaglapit din tayo upang sama-samang maglakbay sa isang minamahal na ugnayan. Kaya po ito'y minamahal na kalapit. Sa Ebanghelyo, ang mga alagad ay nakakandado sa silid dahil sa takot. Si Jesus mismo ang lumapit sa kanila na may pagmamahal. Napakaganda pong paalala para sa atin bilang bagong ganap na diocese. Ginawa tayong diocese upang lalo pang lumapit sa tao tulad ni Kristo. Tinatawag tayong maging kalapit. Kalapit ng mahihirap, kabataan, mangyan, may sakit, pamilya, kalikasan, at bawat taong naghahanap sa Diyos. Ngunit ang pagiging kalapit ay hindi sa pagiging malapit. Ito ang pagiging minamahal na kalapit. Ang ating paglapit ay may malasakit. Ang ating pakikinig ay may puso. At ang ating paglilingkod ay may habag. At ang ating presensya ay nagiging presensya ni Kristo. Kaya tinatawag tayong maging kalapit na tunay na nagmamahal. Minanang kalapad ng misyon. Sapagkat ang misyon tinatanggap natin ngayon ay minana natin. Ipinagkatiwala ito sa atin ng Diyos upang palawakin at maipamana sa mga susunod na salinlahi. Kaya po ito ay minanang kalapad ng misyon. Sa mabuting balita, pagkatapos huminga ni Jesus ng Espiritu Santo sa kanyang mga alagad, sinabi niya, kung paanong sinugo ko kayo o sinugo ako ng Ama, gayon din naman, isinusugo ko kayo. Ang Espiritu Santo ay nagtitipon, nagbubuklod, at nagsusugo. Sa loob po ng 75 taon bilang Apostolic Vicariate, ang ating lokal na simbahan ay tinulungan, inalalayan, at pinagyaman ng mga dakilang misyonero, lalo na ng SBD hanggang ngayon. At sa mas naunang kasaysayan ng mga Augustinian Recollects, Jesuits at Franciscans, napakalaki po ng utang na loob natin sa kanila. Ngunit sa pag-aangat sa atin bilang dioceses, ipinagkakatiwala sa atin ng simbahan na ang misyong ito ay ganap na nating minana. Ang misyong ito ay ganap na nating minana. Minana natin ang sakripisyo ng mga misyonero. Minana natin ang pawis ng mga katikista. Minana natin ang panalangin ng mga lolo at lola. Minana natin ang katatagan at kababaang loob ng mga mangyan. Minana natin ang paglilingkod ng mga pari, madre, at laiko. Mga kapatid, ang mana ay misyon. Ang mina ay misyon. Tulad ng simbahan, ang misyon ay laging nasa daan. Tayo ay naging dioceses upang lalo pang palawakin
ang misyon ni Kristo. Palalimin ang pananampalataya, paglingkuran ang mahihirap, akayin ang kabataan, samahan ang mga mangyan, ipagtanggol ang dignidad ng bawat tao at ng pamilya, itaguyod ang katarungan at kapayapaan, pangalagaan ang ating iisang tahanan. At ngayong tayo ay Diocese of Calapana, gawin nating atin ang paanyaya ni Pope Leo XIV, our Holy Father. Ang sabi po niya, with the light and the strength of the Holy Spirit, let us build a church, a sign of unity, a missionary church. Kaya nga, ang pagiging ganap na diocese ay pagiging mas ganap na sinusugo bilang misyonaryong sambayanan na sama-samang naglalakbay sa patnubay ng Espiritu Santo. Bilang Diocese of Calapan, huwag nating kalilimutang tahakin sa tulong na mahal na Birheng Maria ang daan o ang mina ng sama-samang paglalakbay. Ang daan ng minabuting kalap, minamahal na kalapit, at minanang kalapad na misyon. Amen.